Napansin mo na ba kahit hindi mo naman talaga kilala ang isang tao, bigla mong sasabihin, ganun siya kasi ganitong zodiac sign siya. Pero sandali, paano kung hindi pala totoo yun? Paano kung may mas malalim na dahilan kung bakit sobrang bilis nating maniwala sa zodiac signs? Hindi lang ito tungkol sa bituin, hindi lang ito tungkol sa kapalaran. May kinalaman ito sa kung paano ka mag-isip, kung paano ka makaramdam at kung paano mo hinahanap ang sarili mo. Ang tanong, handa ka bang malaman kung bakit parang kilalang-kilala ka ng zodiac, kahit hindi naman talaga? Alam mo, halos araw-araw, may isang bagay na hindi natin namamalayan na ginagawa natin. Simpleng scroll lang sa Facebook tapos biglang may lalabas, Aries, may darating na pagbabago sa buhay mo. O kaya, Scorpio, mag-ingat ka sa taong pinagkakatiwalaan mo. At kahit sabihin mong wala kang pakititigil ka, babasahin mo. Minsan pa nga babalikan mo ulit. Parang may kakaibang hatak, di ba? Isipin mo to na sa isang inuman ka kasama barkada mo. Masaya, tawanan, kwentuhan. Tapos biglang may magsasabi, kaya ganyan ugali niya, Leo kasi siya eh. At biglang lahat tatahimik sandali. Parang may sense eh. Minsan ginagamit natin to sa love life. Kapag nasaktan tayo, sasabihin natin, ganun talaga siya, ganitong sign siya eh. Parang biglang gumaan. Parang may explanation. Pero ang tanong, totoo ba talaga yon? O baka naman gusto lang nating magkaroon ng dahilan? Kasi kung isipin mo, ilang beses ka na bang naniwala sa zodiac, kahit hindi mo naman talaga sigurado kung totoo? Ilang beses mo na bang ginamit to para intindihin ang sarili mo o ang ibang tao? At dito na nagsisimula ang mas malalim na usapan. Gusto ng utak natin ng explanation. Alam mo kung bakit ang dali nating maniwala sa zodiac signs? Hindi dahil sigurado tayo na totoo sila, kundi dahil ayaw ng utak natin ng walang sagot. Bilang tao, natural sa atin ang magtanong, bakit ako ganito? Bakit parang paulit-ulit na lang ang nangyayari sa buhay ko? Bakit ako nasasaktan kahit ginagawa ko naman ang tama? At kapag wala tayong makitang sagot, nakakabaliw yon. Kaya kapag may isang bagay na nagbibigay ng simple at mabilis na explanation, kahit hindi natin sigurado kung totoo, kumakapit tayo. Diyan pumapasok ang zodiac. Isipin mo kapag sinabi sa'yo na, kaya ka emotional kasi Cancer ka. O kaya ka mabilis magalit kasi Aries ka. Biglang may sense eh. Hindi mo na kailangang mag-isip ng malalim. Hindi mo na kailangang harapin lahat ng komplikadong dahilan kung bakit ka ganun. May label na eh. May explanation na. At sa totoo lang nakaka-comfort yon. Parang may nagsasabi sa'yo na okay lang maging ganito. May dahilan kung bakit ka ganyan. Kaya kahit minsan hindi naman talaga tugma, pinipili pa rin nating paniwalaan. Kasi mas madali. Mas madaling tanggapin na ganito ako dahil sa zodiac ko eh. Kesa harapin ang katotohanan na baka may mga bagay tayong kailangang baguhin sa sarili natin. At hindi lang yan. Minsan, ginagamit din natin ang zodiac para maintindihan ang ibang tao. Kapag may taong nanakit sa'yo, imbes na tanungin kung bakit talaga niya ginawa yon, sasabihin mo na lang, ganun talaga siya. Ganitong sign siya eh. Parang binibigyan natin ng shortcut ang sarili natin para hindi na masyadong masaktan. Pero habang ginagawa natin yon, may isang bagay tayong hindi napapansin. Unti-unti hinahayaan nating ang zodiac ang magbigay ng kahulugan sa buhay natin. Hindi pa yan ang pinaka nakakagulat. Dahil ang susunod na dahilan, mas personal at mas masakit tanggapin. Gusto nating maramdaman na naiintindihan tayo. Alam mo, minsan, hindi naman talaga sagot ang hinahanap natin, kundi isang taong makakaintindi sa atin. Yung tipong kahit hindi mo na ipaliwanag lahat, maintindihan ka pa rin. Pero sa totoo lang, ilang beses ka na bang nakaramdam na parang walang nakakaget sa'yo? Na kahit anong explain mo parang kulang pa rin? Na kahit nasa paligid mo ang mga tao, pakiramdam mo nag-iisa ka pa rin? At doon pumapasok ang zodiac. Kasi kapag binasa mo yung description ng sign mo, parang may nagsasalita para sa'yo. Parang may nagsasabi ng mga bagay na hindi mo masabi. Yung mga nararamdaman mong hindi mo ma-explain, biglang nagkakaroon ng words. At sa sandaling yon, parang may nakakaintindi sa'yo. Kahit na hindi naman talaga tao. Isipin mo to. Kapag sinabi ng zodiac na, madalas kang nasasaktan kasi masyado kang nagbibigay ng pagmamahal, bigla kang mapapahinto. Kasi totoo. At sa loob mo may konting ginhawa.
Parang may yumakap sa'yo kahit wala namang tao. At minsan sapat na yon para maniwala ka. Hindi dahil sigurado kang totoo ang zodiac, kundi dahil sa pakiramdam na ibinibigay nito. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Pero ito ang hindi napapansin ng karamihan. Habang hinahanap natin ang taong makakaintindi sa atin, unti-unti nating binibigay ang papel na yon sa isang bagay na hindi naman talaga nakakakilala sa atin. At doon nagsisimula ang isang mas malalim na katotohanan. Hindi lang pala ito tungkol sa paniniwala, kundi tungkol sa kung gaano natin kagustong maramdaman na may nakakaintindi sa atin. Hinahanap natin kung sino tayo. Kung mapapansin mo, hindi lang naman tungkol sa predictions ang zodiac. Mas malalim pa doon. Ginagamit natin ito para sagutin ang isang tanong na matagal na nating hinahanap. Sino ba talaga ako? Simula bata pa lang tayo lagi na tayong tinatanong. Ano gusto mong maging? Anong klaseng tao ka? Pero ang totoo, hindi naman madaling sagutin yon. Kaya kapag may dumating na isang bagay na parang nagbibigay ng malinaw na sagot, kumakapit tayo. At diyan pumapasok ang zodiac. Kapag sinabi sa'yo na, Leo ka, kaya natural kang leader. O kaya, Libra ka, kaya gusto mo ng balance at peace. Parang biglang nagkakaroon ng direksyon ang pagkatao mo. Parang, kaya pala ganito ako. At hindi lang yan. Habang tumatagal, hindi mo lang pinapaniwalaan. Ina-adopt mo na siya. Unti-unti binubuo mo ang sarili mo base sa sign mo. Kung sinabi na strong ka, pinipilit mong maging strong. Kung sinabi na emotional ka, tinatanggap mo na yon bilang parte ng pagkatao mo. At bago mo pa mapansin, hindi mo na hinahanap kung sino ka. Ina-assume mo na lang base sa zodiac mo. At mas lalong lumalalim to kapag may mga taong pareho ng sign mo. Bigla kang magkakaroon ng pakiramdam na, sila katulad ko sila. May connection. May belonging. Parang may grupo kang kinabibilangan kahit hindi mo naman sila kilala personally. At sa mundo na sobrang gulo, sobrang daming tanong, sobrang daming pressure, ang sarap sa pakiramdam na may isang bagay na nagsasabi sa'yo kung sino ka. Simple. Madali. Klaro. Pero ang tanong, ikaw ba talaga yon? O baka ito lang ang bersyon ng sarili mo na mas madaling paniwalaan? Hindi dahil totoo, kundi dahil gusto natin maniwala. Paano kung sabihin ko sa'yo, hindi ka naniniwala sa zodiac dahil totoo ito, kundi dahil gusto mo itong paniwalaan? Medyo mabigat pakinggan, di ba? Pero isipin mo to. Ilang beses ka na bang nakabasa ng horoscope na parang swak na swak sa'yo? At ilang beses din na hindi naman tumugma pero kinalimutan mo lang. Doon papasok ang isang bagay na hindi natin napapansin. Pinipili natin kung ano ang paniniwalaan natin. Kapag may nabasa kang tama, great, totoo. Pero kapag mali, siguro hindi lang ngayon. Hindi mo napapansin pero ikaw na mismo ang nag-filter ng katotohanan. Hindi zodiac ang nagde-decide kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Ikaw. At may isa pang mas nakakagulat. Habang binabasa mo ang description ng zodiac mo, ikaw mismo ang naglalagay ng kahulugan dito. Halimbawa, kapag sinabi na, minsan, nahihirapan kang magtiwala sa ibang tao. Sino ba ang hindi makaka-relate doon? Kaya ang nangyayari, kinukuha mo ang isang general na statement at ina-apply mo ito sa sarili mong experience. At biglang parang eksakto. Pero hindi dahil kilala ka ng zodiac, kundi dahil kilala mo ang sarili mo. Ikaw ang nagbibigay ng detalye. Ikaw ang nagko-connect ng mga pangyayari. Ikaw ang bumubuo ng kwento. Kaya minsan parang ang zodiac ang nakakaintindi sa'yo. Pero ang totoo, ikaw ang unti-unting nag-intindi sa sarili mo. Gamit ang mga salitang binabasa mo. At dito mo may realize, hindi pala zodiac ang nagbabasa sa'yo. Ikaw ang nagbabasa sa sarili mo. At habang iniisip mo na ang mga bituin ang may hawak ng kapalaran mo, baka hindi mo napapansin na ikaw pa rin ang gumagawa ng mga desisyon sa buhay mo. At iyon ang dahilan kung bakit parang totoo ang zodiac. Hindi dahil sa langit, kundi dahil sa loob mo. Kung wala ang zodiac, kilala mo ba talaga ang sarili mo? Ngayon gusto kitang tanungin, kung aalisin natin ang zodiac sa buhay mo, kung wala kang mababasang horoscope,
Kung walang magsasabi kung anong klaseng tao ka base sa sign mo, kilala mo pa rin ba ang sarili mo? O baka sanay ka na lang na may ibang nagsasabi kung sino ka? Sandali. Hindi ko sinasabi na mali ang maniwala sa zodiac. Hindi rin kita hinuhusgahan kung naniniwala ka dito. Kasi sa totoo lang, lahat tayo may hinahanap na sagot. Lahat tayo gustong maintindihan ang sarili natin. Pero minsan, sa sobrang kagustuhan nating maintindihan kung sino tayo, umaasa tayo sa mga bagay na nagbibigay ng mabilis na sagot. At nakakalimutan nating magtanong ng mas malalim. Ano ba talaga ang nararamdaman ko? Bakit ako ganito mag-react? Ano ang mga bagay na gusto kong baguhin? Kasi mas madali kung may label. Mas madali kung may nagsabi na, ganito ka kasi ganito ang sign mo. Pero ang totoo, hindi ka lang isang zodiac sign. Mas komplikado ka pa doon. Mas malalim ka pa doon. May mga bagay sa'yo na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong bituin sa langit. At baka, oras na para ikaw naman ang magtanong sa sarili mo. Hindi dahil sa zodiac, kundi dahil gusto mong tunay na makilala kung sino ka. Sa huli, hindi naman talaga masama ang maniwala sa zodiac. Kung ito ang nagbibigay sa'yo ng comfort. Kung ito ang tumutulong sa'yo na maintindihan ang sarili mo kahit papaano. Walang mali doon. Pero sana huwag mo rin kalimutan ang isang bagay. Na hindi lang ikaw ang resulta ng bituin sa langit. Ikaw ay resulta ng mga desisyon mo. Ng mga karanasan mo. Ng mga sugat na pinagdaanan mo at ng mga aral na natutunan mo. Ang zodiac maaaring gabay. Pero hindi ito ang kabuuan mo. At sa bawat araw na dumadaan, hindi ang mga bituin ang nagde-decide kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Kundi ikaw. Kaya kung may gusto kang baguhin, kung may gusto kang ayusin, kung may gusto kang maging, hindi mo kailangang hintayin kung anong sinasabi ng zodiac mo. Dahil sa dulo ng lahat, mas mahalaga pa rin kung paano mo pinipili ang sarili mo. Araw-araw, ngayon gusto kong marinig mula sa'yo. Naniniwala ka ba sa zodiac signs? O ngayon lang napaisip ka kung bakit? Walang tama o mali. Ay share mo lang sa comments kung ano ang tingin mo. At kung may mga pagkakataon na pakiramdam mo parang kilalang kilala ka ng zodiac. Ano ang naramdaman mo?